Kuya, may tanong lang po ako, required ba na kumain ng bread at wine to remember the Last Supper of Christ? Nalilito na po ako at anong araw ba dapat gawin? Sige, sagutin natin to. Alam nyo, marami talagang nagtatanong kung maliligtas ba ako kung hindi ako makakakain ng tinapay at makakainom ng alak sa Holy Communion. May kasalanan ba ako kapag hindi ako nakapag-participate? May bisa ba ang kaligtasan ko? Kung wala, nito. Marami ang nalilito. Ang iba, ginagawang ritual. Ang iba, ginagawang obligasyon. At ang iba naman, ginagawang tradisyon lang. Pero, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Sa huling hapunan, bago ipako si Jesus sa krus, ginawa niya ang isang napakahalagang bagay. Kumuha si Jesus ng tinapay, pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Luke chapter 22 verse 19, ang saro ay ang bagong tipan sa aking dugo. Luke 22 verse 20. Pansin nyo, hindi sinabi ni Jesus, gawin nyo ito upang kayo'y maligtas. Ang sinabi niya, gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Ibig sabihin, hindi ito requirement para sa kaligtasan, kundi paalala ng kaligtasan. So ano ba ang kahulugan ng bread at wine? Una, ang tinapay. Sumasagisag ito sa paghihirap, pagpapasakit, pagpapalo, pagdurusa, at pagkapako sa krus. Isaiah 53 verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. So ang tinapay ay paalala na may presyong binayaran ang kaligtasan mo. Pangalawa, ang alak. Ito ay simbolo ng dugo ni Kristo. Sumasagisag ito sa kapatawaran, bagong tipan, at bagong buhay. Hebrew chapter 9 verse 22, kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Ang alak ay paalala na pinatawad ka dahil may dugong dumanak. So ang tanong, required ba ito para maligtas? Malinaw ang Biblia. Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi sinabing naligtas ka dahil sa komunyon, naligtas ka dahil sa ritual, naligtas ka dahil sa sakramento. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Jesus lamang. So kung required ang komunyon para maligtas, sana sinabi ni Jesus, gawin nyo ito upang kayo'y maligtas. Pero ang sabi niya, gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Para mas malinaw po, ganito. Halimbawa, may mahal ka sa buhay na namatay. May larawan ka sa wallet niya. Ngayon, tatanungin kita, buhay ba ang mahal mo dahil hawak mo ang larawan niya? Ang sagot, hindi. Ang larawan ay paalala, alaala, paggunita. Hindi ito nagbibigay buhay, nagre-remind lang. Ganito rin ang bread and wine. Hindi ito nagbibigay ng kaligtasan. Ipinaalala nito ang kaligtasan na natanggap mo na. So bakit mahalaga pa rin ang communion? Hindi man ito requirement para maligtas, napakahalaga pa rin ito. Una, paalala ng pag-ibig ni Kristo. Sa tuwing tayo ay nagko-communion, naaalala natin na mahal tayo ng Diyos hanggang kamatayan. Pangalawa, paalala ng sakripisyo. Hindi cheap ang grace, hindi biro ang krus, hindi simpleng sugat. Ito ay dugo, pawis, luha, sakit at kamatayan. Pangatlo, pagsusuri ng sarili. 1 Corinthians chapter 11 verse 28, siyasatin muna ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito ay pagkakataon para magsisi, magpatawad, magpakumbaba at magbalik loob. Pang-apat, pagpapahayag ng pananampalataya. 1 Corinthians chapter 11 verse 26, tuwing ginagawa nyo ito, ipinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, sa tuwing nagko-communion tayo, sinasabi natin sa mundo, si Jesus ay namatay para sa akin at siya'y muling babalik. Ngunit may babala si Pablo, ang kumakain at umiinom ng hindi inuunawa ang kahulugan nito ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. 1 Corinthians 11 verse 29. So kapag ginawa itong routine, obligasyon, tradisyon lang at wala ng pagsisisi, paggalang, pag-unawa, nagiging walang saysay. So kanino ito para? Ang communion ay para sa mga mananampalataya, mga nagsisisi, mga tumanggap na kay Kristo. Hindi ito laruan, hindi ito pakitang tao. Ito ay banal na pag-alala. Ang pinakamahalaga, hindi bread, hindi wine, hindi ritual, kundi ang pusong nakakaalala at sumasampalataya. Ang tanong, kapag kumakain ka ba ng tinapay at umiinom ng alak, naaalala mo ba ang krus? Or ginagawa mo lang dahil
dahil ginagawa ng lahat. Isipin nyo na lang kung may taong nagligtas sa buhay mo at muntik ka nang mamatay. Habang buhay mo siyang maaalala, hindi dahil obligado ka, kundi dahil nagpapasalamat ka. Ganito ang komunyon. Hindi ito obligasyon. Ito ay pasasalamat.